Good news mga kababayan. Sa mga naghahanap ng mga ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos, panoorin niyo po ito. Sa mga naghahanap, sa mga ginagawa ng ating buting Pangulo na tinatawag nilang bangag at weak leader, ito po mga kababayan, ang Pangulong Bongbong Marcos muli na namang nagpasiklab na ayaw ng mga ukininada nga grupo ni Duterte. Ukininada manon. At ukininada pailaeng. Ukininada latta. sorry. Sige tuloy. Ito na. Pasok! Pangulong Bongbong Marcos! Sasagutin na ng pamahalaan ang lahat ng bayarin ng mga pasyenteng dadalhin sa mga Level 3 public hospital sa bansa. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Marcos Jr. kasabay ng kanyang pagdiriwang. Kita nyo mga kababayan, baka hindi nyo narinig. Ulitin ko lang baka hindi nyo narinig Sa mga matatagal na sinusubaybayan yung mga vlog ko, mimisan nyo ko maririnig na ako'y magmura. Mimisan nyo lang ako marinig. Bakit? Kanyo? Eto namang minumura natin Deserve talaga nilang murahin. At hindi ako nanghihinayang para pagmumurahin itong mga ukininada Di ba? Hindi ba deserve ni Kibuloy na namurahin? Hindi ba deserve ni Digong namurahin? Kayo magsasabi. Di ba? Si Digong nga, di ba? Siya yung alin? Siya yung nagturo sa atin paano magmura kininada mo nun. Ano sabi? Sasagutin na ng pamahalaan ang lahat ng bayarin ng mga pasyenteng dadalhin sa mga Level 3 public hospital sa bansa. Kita nyo mga kababayan. Abay marami tayong mga kababayan na nahihirapan sa pagpapagamot, pagpapa-ospital. Pero ngayon mga kababayan, eto na. Good news. Sagot na ng gobyerno. Kita nyo? Sagot na ng gobyerno yung inyong pagpapa-ospital. Diba? Ulit boss, para marinig ng mga nanonood na DDS at mahal na mahal natin pag-aaring kaluluwa ni Kibuloy. Makinig kayo sa mga naghahanap kung anong ginagawa ni Pangulo. Ito na. Sasagutin na ng pamahalaan ang lahat ng bayarin ng mga... Sasagutin na ng pamahalaan ang lahat ng bayarin. Lahat. Mga pasyenteng dadalhin sa mga Level 3 public hospital sa bansa. Lahat ng dadalhin na mga pasyente na may sakit, magpapagamot sa mga pampublikong ospital. Meron naman PGH, meron naman San Lazaro, at sa mga karatig, sa mga ospital ninyo. Bawat probinsya naman, meron naman public hospital. Tama? Ito ang inanunsyo ni Pangulong Marcos Jr. kasabay ng kanyang pagdiriwang ng ika-67 kaarawan. Ang sistema ng agrikultura ay ang birthday wish ko, mabuo na natin para maganda ang takbo ng sektor ng agrikultura para gumanda ang buhay ng bawat magsasaka, ng kanilang pamilya at ng bawat Pilipino. Alam nyo si Pangulong Bongbong Marcos, mahal niya talaga yung mga magsasaka natin Sa totoo lang, mahal ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga magsasaka natin kasi umiikot sa buong Pilipinas na tinutulungan itong ating mga magsasaka, mga kababayan. Ganon kabait ang Pangulo na sinasabi nila na bangag, mahina, weak leader, at kung ano-ano pa. Sasabihin naman nila, wala namang ginagawa yan kundi nagpa-party lang. Ano tawag rito? Nagpa-party-party ng lupa. Hindi party. Si Pangulong Bongbong Marcos, mahilig mag-party. Aminin na natin, mahilig mag-party. Parte ng lupa para ipamigay sa mga magsasaka natin.
Tama, mali. Ayan oh. Ang hilig mag-party. Party. Nakalin. Pinaparty-party niya ang lupa. Ipamimigay sa mga magsasaka. Yan ang hiling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ngayong araw ng kanyang ika-67 taong kaarawan. Huwag nyo nang asahan si Sara. Si Sara, stateside yun. Oo. Si Sara, ang gusto nun, mga kababayan, ang party nun sa ibang bansa pa. Hindi makukontento si Sara dito sa Pilipinas para mag-party. Gusto nun, habang nagpa-party, abay kasama si Taylor Swift. Ganon ang gusto nun. Bakit? Marami naman pera yun eh. Saan kayo nakakita ng maraming pera pero wala namang negosyo? Saan kayo nakakita itong mga Duterte? Maraming pera, wala namang negosyo. Ipinagdiwang ng Pangulo ang kaarawan sa paghahatid ng mga ayuda sa mga magsasaka sa Nueva Ecija. 3! Ayan na! Kita nyo mga kababayan si Pangulong Bongbong Marcos? Di ba? Kita nyo si Pangulong Bongbong Marcos, oh. Siya mismo. Siya mismo yung naghahatid. Hindi tulad ni Digong. Itong si Uki ni Nanang Digong, di ba? Ang ginagawa ni Digong, inuutos lang. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, siya mismo, personal, lumalapit at nagpapakita para bigyan ng suportahan ng mga magsasaka ang mga kababayan natin, di ba? Suportahan. Moral support. Kita nyo? Lumalakas ang loob ng ating mga magsasaka dahil sa ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kahit na anong gawing paninira ng mga ukininada nga grupo para pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos, hindi magtatagumpay kasi hindi naman tayo mga bulag, hindi naman tayo mga uto-uto. Kids Adventure Time, thank you naman. Hindi naman tayo uto-uto na tulad ng mga inuuto nilang sumasama sa grupo ni Duterte. Di ba? Yung iba nga dyan, sabi ko nga sa inyo, gusto nang bumaliktad. Pinangunahan niya ang paglulunsad ng agripuhunan at pantawid program sa Gimba, Nueva Ecija, kung saan mga taga-Gimba! Congrats sa inyo sa mga kababayan nating mga taga-Gimba. Ace Valenzuela? Ikulong mga fake vlog. Pasok. Tanggapan bawat magsasaka ng Intervention Monitoring Card o IMC na magagamit. Sabi dito, Pastor Sara take over ng KOJC. Alam nyo mga kababayan, putulin ko muna si Pangulong Bongbong Marcos. Isingit lang natin itong mga Duterte. Alam nyo mga kababayan, mahina na lang ang utak, ang kukote natin at ang ating pag-iisip pag hindi natin naisip na ang mga ari-ari ang pag-aari ni Kibuloy ay walang kinalaman o hindi pag-aari ng mga Duterte. Mga kababayan, napakahina na lang natin mag-isip. Kung hindi nyo maiisip na itong pag-aaring lahat neto ni Kibuloy ay pag-aari talaga ng mga mura Duterte. Kids Adventure, thank you naman. Yun. Okay, pasok. Gets nyo ba yun? Sa pagbili ng mga binhi at pataba, gayon din ang iba pang kagamitan sa pagsasaka. There you have it! The Agripuhunan at Pantawid program is now officially launched. Pinangunahan din ng Pangulo ang turnover ng mga farm machinery and equipment. Daming ayuda! Ang daming tulong. Ayaw na ayaw nila yan.
Mga kababayan, ayaw na ayaw na ayaw na ayaw na ayaw ng ukininadamanon. Ukininadamanon. Itong grupo ni Duterte, ayaw na ayaw nilang nakikita si Pangulong Bongbong Marcos na namimigay ng tulong, gumagawa ng mga proyekto para sa ating mga kababayan na hindi ginawa ng ukininadamanon nga lakay nga Duterte. Di ba? Ayaw nila yan, mga kababayan. Ayaw na ayaw na ayaw nila. Parang sakit na sakit sila na magsilbi at bigyan ang mga kababayan natin. Di ba? Sakit na sakit sila. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, kita nyo naman, siya mismo dumadalo. Sa mga sa mga proyekto at pamimigay. Tulong sa mga kababayan natin. Masama ba yun? Pichi, thank you naman ulit. Naku, oo. Yaman ni Pichi, Di ba mga kababayan? Sakit na sakit sila, mga kababayan. Ginagawa ni Pangulo yan. Tapos sasabihin nila, walang ginagawa. Kininayo, walang ginagawa. Kahit naman anong gawin ng presidente, may gawin, maraming gawin. Babatikusin nyo pa rin. Tama, mali, mga kababayan. Kahit na anong gawin ng Pangulo, mali para sa kanila. Mali na tumulong, mali na magbigay, mali na magserbisyo sa taong bayan, sa ating mga Pilipino. Mali para sa kanila yan. Kininadamanon. Bukod dito, bibigyan din namin kayo ng 32. Ang dami, mga kababayan, kita nyo mga pinamigay, mga kababayan, Napakarami. Sige, tuloy. 2,000 piso tulong pantawid na ipapamahagi ng... Kita nyo, mga kababayan, hindi lang mga kagamitan, hindi lang lupa, kung hindi cash. Para Para makawaya-wayada. Alam nyo yung makawaya-waya? Sino mga paano ba yun ita-translate? Sorry naman sa mga katulad kong Ilocano, yung makawaya-waya. Merong bukod sa lupa, bukod sa mga kagamitan, bukod sa mga programa, at cash para makawaya-wayada. Makaluwag-luwag. Yun. Wait lang. Diba? Sige, tuloy. Sa 8,000 ipapamahagi ang 8,000 piso tuwing unang linggo sa loob na 4 na buwan. Layunin natin. Galing talaga ng Pangulo. Ayaw nila yan. Ayaw. Ayaw ni Digong. Ayaw ni Sara. Ayaw ni Kibuloy. Ayaw nilang lahat. Layunin natin na matugunan ang ilang mga pangailangan ng inyong pamilya habang kayo ay nag-aantay sa pagtubo. Alam nyo, mga kababayan, ito sasabihin ko sa inyo kung ano ngayon si Pangulong Bongbong Marcos, kung ano ngayon si Pangulong Bongbong Marcos, parang yung karugtong ng ginawa ni Apo Lakay sa mga magsasaka natin. Agree kayo? Agree kayo? Totoo. Yung ginawa ni Apo Lakay noon, ito yung karugtong ginagawa ng kanyang anak ngayon, mga kababayan. Ayan, kitang-kita naman. Meron naman tayong resibo. Siyempre sasabihin nung mga nung mga ukininadamanon na grupo ni Duterte, di ba? Ayan, mga kababayan, sasabihin nila, hindi, malayo. O kung hindi naman sasabihin na malayo, parehas lang naman silang diktador. Di ba, mga kababayan? Tignan nyo si Duterte. Nung kailangan niya ang suporta ng mga Marcos, puring-puri niya si Pangulong Bongbong Marcos Sr. Ukininanangalakay. Ate Duterte, di ba? Mga kababayan, puring-puri niya yung matandang Marcos.
Oh, si Pangulong ang ating bayani, si Pangulong Marcos Sr. Puring-puri netong si Pilantod na Duterte. Nung mapakinabangan at ngayon hindi niya mahawakan sa liig etong kanyang anak, abay pinipintasan na. Inunang pintasan itong anak, sinabing weak leader, adik. Tapos hindi umubra. Oh, binanatan na yung alin. Pangulong Bongbong Marcos, Pangulong Marcos Sr. Ano sinabi niya? Diktador, magnanakaw. Kita nyo kung gaano ka-ipokrito tong matandang Duterte? Mga kababayan, napaka-ipokrito. Tuloy. Ng inyong mga pananim. Sunod naman na dinaluhan ni PBBM ang distribusyon Ang daming tao, mga kababayan! Mga kababayan, daming tao, Biruin mo yan lahat, mga kababayan, na tulungan ng Pangulo. Oh, kita nyo, mga kababayan, pinagmamalaki nila maisog. Siguro naman, kita nyo, puro ulo yan, Puro ulo. Oh, kita nyo, mga kababayan, puro ulo yan. Oh, sige, tuloy. Mr. President, pasok. Sunod naman na dinaluhan ni PBBM ang distribusyon ng Certificates of Condonation at turnover ng Agri-Credit Assistance sa mga magsasaka sa Palayan City sa lalawigan pa rin ng Nueva Ecija. Oh, taga-Palayan! Congrats sa inyo, mga taga-Palayan. Basit pa yata, Bunga Road. Konti pa yan, mga kababayan. Hindi pa kasama yung mga kasama natin. Hindi pa tayo kasama. Tayo, hindi pa kasama. Sila pa lang yan doon. Nueva Ecija pa lang yan, mga kababayan. Tapos pinagmamalaki netong netong vlogger ni Duterte. Napakarami daw nila. Siya ang saliwasang Bonifacio. Kayang-kaya na daw nila pababain si Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Ang kakapal ng mga mukha magsalita, hindi na nahiya. Di ba, mga kababayan? Kakapranggot na lang kayo. Nasa kabuang 9,832 kokrom ang naipamahagi. Alakan dami, mga kababayan. Humigit kumulang 6,000 agrarian reform beneficiaries o ARBs ang ligtas na sa pagbabayad ng kanilang mga utang na nagkakahalaga Kita nyo, ligtas na. Kita mo, biglang nawalan ng mga utang to magsasaka natin. ng 277 million pesos at sumasaklaw sa 10,450 hektarya ng mga lupang pang-agrikultura. Bukod naman sa kokrom, ipinagkalob din ang 41 million pesos na halaga ng agri-credit checks sa 480 ARBs. Sa tulong nito, may ibsan ang bigat ng inyong mga pasanin at kita nyo? Sa tulong nito, may ibsan ang inyong mga pabigat at pasanin ninyo. Kakaroon ng ang lahat ng pagkakataong makabangon at makapagsimula muli. Hindi pa ito ang huli naming pagbibigay ng kokrom dito sa Nueva Ecija. Dahil may mahigit sa 4,500 magsasaka na sa inyong lalawigan, aking nan makakatanggap dito ng malapit na darating na panahon. Pangako po yan ng ating magiting nakalihim ng reformang pansakahan. Kita nyo mga kababayan. Matapos mamigay mga kababayan, abay meron pang tawag dito? Bonus. Libo-libo pa ang kanyang babalikan para tulungan. Kita nyo mga kababayan? Libo-libo pang mga kababayan natin. Saan sa Nueva Ecija? Ang alin, mga kababayan? Pinangakuan. Nababalikan pa para tulungan. Hindi pa natatapos. Ito ang maganda, mga kababayan. Ito maganda kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang isang beses kang tutulungan at pupuntahan.
meron pang kasunod. Oo, ang gana di kayo napnapnag. Bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan, nangako ang Pangulo na sasagutin ang mga bayarin sa ospital ng mga pasyenteng nakakonfine at sumasailalim sa paggamot sa pamamagitan ng programang handog ng Pangulo sa Kita nyo mga kababayan, hindi lang lupa, hindi lang kwarta, hindi lang kagamitan, ay pati yung mga nasa ospital ngayon, sagot na ng gobyerno natin. Sagot na ng gobyerno natin. Ang Pangulo tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang sa paglilingkod. Tuloy-tuloy lang sa pagsiservisyo sa ating mga Pilipino. Our beloved Boss Mike Cervera.